Part 1 sa buhay ni Miss Butterfly. Dear Mami Sad, ako po si Miss Butterfly. Hindi ko po ito totoong pangalan. 42 years old at may asawa, may 3 anak, isang lalaki at 2 babae. At ako'y tubong Mindanao. Sapagkat ako'y lubos na nagtitiwala sa iyo at sa iyong programa na sa pamagitan nito, maibsan ang aking pagkalito, dala-dala ko sa araw-araw. Ang ibahagi ko ay nagsimula ito nung ako'y dalaga pa. Dito nagsimula ang aking kwento. Mami Sad, may nobyo po ako noon sa amin sa probinsya. Hindi siya kagwapuhan pero mabait. Mahal niya ako, palagi niya akong hinaharanahan at mahal ko din siya. Pero isang araw nakadesisyon ako bigla na lumos ako ng Maynila at di nagpaalam sa kanya. Sa madaling salita, nasaktan ko siya sa aking ginawa. Mami Sad, nagpunta po ako sa lugar ng Maynila dahil bilang isang probinsyana, nangarap na makapunta ako sa Maynila, makakita ng magandang trabaho at makaahon sa kahirapan at makatulong sa mga magulang. Hindi pala madali ang buhay dito sa Maynila, na ang inakala ko noon ay pag nasa Maynila ka na, okay na ang lahat. Dami palang hirap, sakit ang naranasan ko dito. Dahil ako'y may mga pinsan na nauna sa Maynila, doon muna ako tumira. Nang ako'y tumira sa kanila, di ko po inaasahan na hindi pala kamag-anak ang turing nila sa akin. Hindi nila ako itinuring na kadugo. Bago ako makakain, pagtatrabahuan ko muna. Sa madaling salita ay ginawa nila akong alila. Sobrang sakit pero kinaya ko ang lahat dahil ako ang tipong tao na hindi sumusuko kahit sa anumang hirap at laban na dapat kakaharapin. Para makaipon ay humanap ako ng trabaho. Nangatulong ako, Mami Sad. Nagtrabaho pa sa factory at kung ano-ano pa. Habang lumilipas ang araw, nag-apply na naman ako ng ibang trabaho hanggang napadpad ako sa isang agency. Agency for Japan, Mami Sad. Doon ako nagdesisyon na pasukin ko ang mundo sa pagiging Japayuki, na ang tawag ng lahat noon ay Japan, tawid kahirapan. Dito umiikot muli ang aking buhay. Dahil mahilig naman ako sumayaw, isang grouping dancer ang ina-applyan ko. Ang saya ng bawat araw na nag-practice kami. Sumayaw kami para sa audition para mapili ng hapon. Nakipag-communicate pa rin ako sa nobyo ko kahit iniwan ko siya. Kahit sa sulat lang hanggang nauso na ang mga cellphone. Alcatel pa noon at 5110 at 3210. Minsan malabo ang signal pero nagpatuloy pa rin kami. Dahil mahirap ang aming kalagayan at mahirap ang komunikasyon noon, ay unti-unting nawala ang komunikasyon namin sa isa't isa. Habang nag-enjoy ako sa aking audition, mga training for Japan at lumipas ang mga araw at buwan, tuluyan ko na siyang nakalimutan. Hanggang lumipas ang mga araw at nabalitaan ko na lang bigla tungkol sa aking boyfriend. Abangan sa part 2.